So yun, start na tayo sa mga tanungan natin. So unang tanong natin, aware ka ba sa mga gender-related laws? Bilang isang estudyante, aware ako sa mga gender-related laws dahil tinuro to sa paaralan at dahil sa social media, nabuklat din ang isipan ko para sa mga gender-related laws nito. So yun, follow-up question lang. Saan mo madalas nakukuha yung mga impormasyon tungkol sa mga batas na ito? So sa social media ba or sa mismong school niya, sa klase? Madalas, sa social media kasi napag-usapan namin ng mga kaibigan ko at madalas din, minsan, sa paaralan dahil tinuturo dahil nakabase siya sa curriculum. So yun. So move na tayo sa next question natin. Naka-witness ka na ba or experience ka na ng mga related sa mga issue na katulad na ganun? Para sa akin, hindi pa ako nakaka-experience, pero naka-witness na ako ng mga issues about sa gender-related laws at nakarinig ako sa mga fellow women and children na nag-share ng kanilang mga experiences, lalo na relating sa Republic Act number 9262, yung Anti-Violence Against Women and Their Children Act. So yun, sa tingin mo, bakit nangyayari yung mga ganitong uri ng discrimination o issue sa loob ng community natin? Ganun. Sa tingin ko, nangyayari yung mga ganitong issue dahil sa term na misogynistic. Dahil inaakala ng mga lalaki na mas nakakataas sila sa mga babae dahil sa cultural... Parang cultural norms. Parang, cultural norms. ano na yun, tapo parang ganun. So yun. So last question natin. Sa tingin mo ba yung school, yung community natin is safe and informed na? In the present ngayong Ngayon, I think yung community naman natin is informed because ayun nga yung sinabi ko nga, yung change in the curriculum sa high school sector, na nakapag-implement na mag-study ng different laws sa government and laws that can protect fellow women and children din. At dagdag pa dito, yung may mga organizations and groups na pupunta school to school para makapag bigay informasyon, makapag-educate din ng mga estudyante upang malaman nila kung ano yung right and wrong. Nga lang, hindi ko masasabi na safe. Kasi? Hindi ko siya masasabi na ganun ka-safe ang community natin kasi maraming violence pa rin ang nangyayari sa women and children. Regarding as women naman, discrimination sa workplace environment, harassment sa streets, and violence in households din. Mga katulad ganun, no? Oo. Sa mga yun. So yun, last na talaga na question. Sa kanino ka unang lalapit kung sakaling makaramdam ka ng kawalan ng kaligtasan dahil sa iyong kasarian bilang babae, gano'n? Ako bilang estudyante at isa pang minor, at una-una kong kakausapin na yung aking mga magulang. At syempre, yung mga magulang ko na yun, alam ko naman na magagawa sila ng paraan upang Maprotektahan. maprotektahan ako. Good afternoon. Papakilala mo na ako before tayo mag-start ng interview. Ako nga pala si Ken Ramos. So, this interview is conducted para sa video documentary project about sa violence against women and children. So, ayun. Thank you sa pagpa-participate sa ating interview. Okay, so before that, meron ba akong pwedeng magawa or ma-assist sa'yo para mas maging comfortable ka about this interview? Dan naman, comfortable naman ako ngayon. For the first question, what would you like to share about yung experience mo? Like, Sa experience ko, siguro simulan muna natin doon sa pagkabata ko, no? Kasi alam mo naman na dati akong INC, so syempre lumalabas na and hindi makakaila na there are times na parang kapag lumalabas ako, it's either makaka-catcall ako, which is medyo off kasi nga bata pa lang ako noon. You know, mga ganong situations. Tsaka yung mga times na since, ayun, alam mo namang maliit din akong tao, there are times na napapagkamalan akong bata and
yun yung ginagawa nilang point na parang leeway to yung parang makalapit sa akin na parang tanongin na, ano ka ba, ganun, ganun. Tsaka malapit na din, muntik na makidnap. Yung mga ganun. Ay, I see. Isa pala yung horrible experience. So, ayun, since nabanggit mo nga, or rather, meron bang naging epekto sa'yo yung karanasan mo na yun? Like, meron ka bang hopefully, wala namang, Actually, mm, wala siyang sa akin kasi at the end of the day, nabubuhay pa rin naman ako, thankfully ngayon. Pero siguro nagkaroon siya ng detrimental effect sa pagtatrust ko sa mga tao, usually sa mga lalaki. Kasi usually kapag lumalabas na ako, ayun, lagi na ako may bit-bit na na parang patalim. Di naman sa pangingin, no, ayun, mga pocket knife o kaya pepper spray, ganun. Lagi na akong may bit-bit na ganun. Tsaka usually din kasi parang nagiging worry na ako sa mga taong lumalapit sa akin sa labas. Lalo na kapag, ayun, mga lalaking matatanda. Kasi usually yun yung na-encounter ko talaga sa labas. And, ayun, as someone nga na, na laging late umuuwi dahil sa school works, talagang mas tumataas yung level ng trust ko, tsaka ng pag pagiging perceptive ko sa lugar ko. So, everyday is like, parang Para stress na rin talaga, struggle na rin, no? maging safe sa labas. Ganun. I see. Understandable naman yun Parang since, lagi akong yun nga, nasa gera araw-araw pag lumalabas. Ayun nga. ay, must be really hard. Talaga, ang hirap talaga dito pagka nakaka-experience ng ganun, ano? Mm-mm. So, I'm hoping naman na, na kapag, ano bang proper nito? So, naka-ano ka naman na ba? If ever, nakapag-recover ka naman na ba doon? Or are you still coping with the things that, like, Maybe, siguro since usually ko siya naiisip pag tuwing nasa labas ako. So siguro nagko-cope pa rin ako sa mga experiences na yun. Pero I think hindi naman siya like gaano nakaka-stress sa akin. Parang lang siya, nagiging in paano ka ba to? Parang nagiging warning signs lang sa akin na, uy, kapag may lumapit sa akin na ganito, alam ko na yung gagawin ko. Parang ganun siya. Nagiging sign siya sa akin na kung ano ba dapat yung gagawin ko sa labas whenever may lumapit sa akin, ganun. Pero as ay, of the moment siguro, hindi siya nakakaganong sa akin naman. To the point na kailangan ko ng medication, ganun. Pero there are times talaga, pag nung time na nangyari sa akin yun, at that moment, siguro doon ako na trauma. Pero ngayon kasi parang nagiging, na siya, parang na-water down na ng mga ibang experience. So parang naging ayun nga, nasasabi ko na lagi ko na lang siya nagiging warning sign sa akin, ganun. oo. Pero still, it must be really hard, ano? Kasi, yun nga, kailangan Yeah. nga ng everyday, lagi kang parang nakipagsapalaran sa mga encounters mo. Like, O parang nagko-cope na lang. so, meron ka bang dito. meron ka bang mga, like, paano mo siya na i-recover? Like, yung sa mga bagay na or na lang talaga, sadyang na na lang, yun nga, like sabi mo na water down na nga lang ng iba't ibang experiences mo rin sa buhay. So, paano, Natu- siya, parang naging malaking help din kasi yung may karamay ako eh. So, syempre yung mga nakakausap ko na ibang babae, may experiences din na ganun and nakakwento din nila sa akin. And nakakatulong din yung parang may nakikinig sa'yo, hindi ka i-judge. Kasi usually, sa mga ibang nakausap ko, ang usually na sinasabi nila sa akin na kapag
kinwento ko yung experiences ko na gano'n. Sabi niya, "Ano ba suot mo?" Which is para nakaka-off na ano, but hindi siya nakaka-help to be honest. Pero ayun talaga, kapag may karamay ka sa mga ganitong situations, nakaka-ano talaga siya, ano, nakakababa siya ng loob minsan. I see. So helpful pala yun pag ano, no, imbis na parang nagpe-patronize pa tayo ng mga victims nga, parang inaano pa natin like sila. Parang nagpapasa pa tayo ng blame, which is incorrect, siyempre. So ayun. Last question before we close tong ano, very scuffed interview. May masasabi ka pa ba tungkol sa naranasan mo na makapagbibigay ng awareness sa ano, like sa ibang tao or and sa kahit sino man? For me siguro, ang maiaano ko lang na ano, is at ano kasi, tawag nito, hindi naman alam ko naman sa sarili ko na hindi ko kasalanan kung bakit gano'n yung naging type na yun. Pero I know that there are some women out there na may isip na bakit kasi ganito yung sinuot ko kaya ako nababastos. Which is, girl, hindi yun totoo. And may mga manyakas lang talaga, may mga manyakas naman talaga ng ano, na hindi nila, wala silang decorum. And ayun, um, hindi talaga siya parang ma-avoid kasi we live in this society na parang masyado na tayong stress and may mga masasamang tao talaga na ganun na hindi sila nag-iisip ng isang utak nila. And ay malaki talaga galit ka sa mga taong ganun. Sorry na. And I ayun see. Okay lang siguro yun. yung And advice understandable ko. naman talaga. Ayun na yung naiisip ko as of now. Pero yan. Thank you sa pagpapa-unlock na itong interview kahit ano Thank you, ang thank you.